sa isang malamig at tahimik na lobby ng Manila Regional Trial Court, kung saan kakatapos lang pirmahan ang mga papeles para sa annulment at hatian ng mga ari-arian. Hindi pa man lang nakakahinga ng maluwag si Lana, nang bigla siyang itulak ng malakas ng kabit ng dati niyang asawa. Gumulong siya pababa sa malamig na marmol na hagdan. Ang kanyang malamig na asawa, na nakahalukip-kip lang, ay tiningnan siya ng may pandidiri at sinabihan siyang tigil-tigilan na ang pag-iinarte. Pero ang mapang-asar na ngiti ni makasalanang makarelasyon na ito ay biglang naglaho nang bumukas ang mabibigat na pinto ng trial court. Nang tumakbo palabas ang executive judge ng korte, niyakap ang duguang babae na nakahandusay sa sahig at sumigaw ng punong-puno ang pagdurusa. Tila huminto ang pagtibo ang puso kanyang asawa. Ang nakakagulat na katotohanan, ang asawang itinapon at binalewala niya ay ang nag-isa at pinakamamahal na anak ng mismong executive judge ng Maynila. Mula sa sandaling ito, magsisimula ang isang malupit ngunit makatarungang paghihiganti na magbabagsak sa buhay ng dalawang nagtaksil sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Ako si Lana Santos ng araw na iyon. Nakakasakal ang hangin sa lobby ng Manila City Hall. Ang mabibigat na pahinga ng madaw ay humahalo sa amoy ng malamig na marmol na nagbibigay ang isang madilim at malungkot na pakiramdam. Nakatayo ako mag-isa. Habang nakmamadalang naklalakat ang makataw sa paligid, mahigpit ang hawak ng panginginig kong magakamay sa aking bag, na para bang ito na lang ang tanging kakampi ko. Sa harap ko, nakahalukip-kip ang dati kong asawa na si David. Sa kanyang mukha, kung saan dati siyang nangako ng walang hanggang pag-ibig, ngayon ay wala na akong makita kundi isang nakakapanlamig na kawalang pakialam. Ni hindi niya ako tinitingnan. Tila ba isang malaking kahihiyan para sa kanya na tumayo sa tabi ngang babaeng kasama niya sa lahat ng hirap. Walang emosyon niyang tinitingnan ang nga disenyo sa dingding. Pero ang katahimikang ito ay binasa ngang tunog ng matutulis na takong, isang tunok na punong-puno ang kayabangan. Dumating ang kanyang kabit na sikat kahit nasa loop na korte. Suot niya ay isang matingkat at mapangakit na pulang bestida na parang nananadya. Lumapit siya ng may pakmamalaki. Kumawit sa braso ni David at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat nito. Isa itong tahasang pagyayabang, isang pagpapakita na siya nanalo. Hindi siya iniwasan ni David. Sa halip, tipit itong ngumiti. Isang ngiting lambing at pag-unawa na hindi ko man lang nakita sa loob ng 3 taon naming pagsasama. Pinasadahan ako ng tingin ni Kat. Ang kanyang mga mata ay halos nakapikit sa sobrang pandidiri. Nabakas sa bawat galong kanyang makapal na make-up. Bumuka ang bibig niya. Matinis ang boses niya, pero matalim na parang labaha. Lana, ang tsakan ng itsura mo ngayon, bakit hindi mo na lang pirmahan yung waiver of claims para matapos na to? Ano pa bang point na kumapit ka sa lalaking wala na sa iyo ang puso? Na natili akong tahimik, kalmado ang mga mata ko. Pero sa loob-loob ko, may bagyong nawawala. Nakakasuka ang kakapalan ng mukhang babaeng ito. At mas nakakadiri ang pagtataksil ngang lalaking nasa tabi niya. Nang makita niyang hindi ako kumikibo, nagsimulang makinit ang ulo ni Kat. Kumuha siyang isang patong nam nga dokumento. At may pagmamalaking iwinagaywe ito sa harap ngang mukha ko. Alam mo ba kung bakit ganyan kadesidido? Si David, sabi niya. Mula sa bahay niyo sa probinsya hanggang sa mga bank accounts.
Lahat ng assets, nakapangalan na sa akin. Aalis ka ng walang kahit na ano. Yan ang napala mo sa pagiging tanga mo? Tung lang nausalita si David. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Huwag mo akong sisihin. Lana, ang isang businessman, dapat malayo ang pananaw. Puro ka lang pangaral na walang koneksyon sa realidad. Iba si Kat. Alam niya kung ano ang gusto ko. Huminga ako ng malalim. Nilulunok ang pait na bumabara sa aking lalamunan. Tinitigan ko ng diretso sa mga mata si David. Dahil sa matalim kong tingin, sandali siyang napaurong. Ang pananahimik ko ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay pandidiri sa isang lalaking ipinagbili ang kaluluwa para sa milyon-milyong piso. Pero ang pahiging kalmado kong gito, ang siyang sumugat sa pride ni Kat. Inaasahan niya kasing iyak ako at magmamakaawa. Lumapit siya sa akin ng husto. Ang matapang na amoy ng mamahaling pabango niya ay nanuot sa ilong ko. Sa pagkataong iyon, bumukas ang mga pinto ng courtroom at napabaling doon ang atensyon ng matao. Walang nakapansin sa sulok kung saan kami nakatayo. Bumulong si Kat sa tainga ko. Mababa ang boses niya. Pero siksik sa kasamaan. Anong akala mo? Dahil buntis ka, mapipigilan mo si David. Ang tanga mo talaga. Anong kinabukasan ng isang batang walang ama hinding-hindi ko? Hahayaang agawin mo ang para sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Kusang umatras ang mga paa ko habang yakap-yakap ng aking mga braso ang aking tiyan. Pero hindi pa tapos si Kat. Sinasamantala ang pagkabigla ko. Itinulak niya ako ng buong lakas sa balikat. Dahil sa malupit na tulak na iyon, sa mismong tuktok na marmol na hakdan. Nawalan akong balanse. Lutang ang katawan ko sa ere. Hindi man lang ako nakasihaw. Sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ko. Walang awang gumulong ang katawan ko pababa sa malamig at matigas na hagdan. Ang mahinang kalabog ng buto at laman na tumatama sa bato ay umalingaw-ngaw sa lobing kote. Kasing linaw nito ang tunog ng isang pusong nawawasak. Nakahandusay ako sa sahig. Hindi makagala. Ang pisikal na sakit ay humampas na parang malaking alon. Pero mas matindi ng daang beses ang sakit sa puso ko. Nakatayo si David sa tuktog ng hagdan. Tinitingnan niya ako pababa. Nang walang kahit isang patak ng awa, pumitik siya nga dila at nagsalita nga, salitang nakpatayo sa balahibo maging na nga nakakita. Tigil-tigilan mo nga yang kadramahan mo, Korte 2. Hindi to stage para magpawa ang mga katulad mo. Ano? Isusugal mo ang buhay mo para maawa sayo ang judge sikat na nasa tabi ni David. Ay mayabang na nakangiti, pero biglang natigilan ang ngiti niya. Nang may isang madilim na pulang mansa ang unti-unting kumalat sa puting-puti kong damit, ang dugo ay umagosyammar mo na sahig, sumisiksik sa mga puwang ngentiles. Masyadong malinaw at nakakatakot ang eksenang iyon. Sinubukan kong bumaluktot. Gamit ang panginginig kong mga kamay. Yinakap ko ang aking tiyan. Namutla ang mukha ko na parang papel. Sa gitna ng nakakamatay na sakit, pinilit kong maksalita. Pahina ng pahina ang boses ko. Pero sapat na para palamigin ang hangin sa paligid. And baby ko. Ang baby ko. Doon lang totoong natakot si David. Tiningnan niya ang lawan dugo sa paanan ko. Pagkatapos ay nilingon si Kat na nagsisimula na ring manghinak sa takot. Nawala ang kayabangan nila kanina. Bumaksak ang nakakabinging katahimikan. Lumabo ang paningin ko. Ang matinding sakit na nagmula sa puson ko ay kumalat sa bawat selula ng aking katawan.
Ninanakaw ang natitira kong lakas. Sa unti-unting pakbalot ng dilim, ang tanging naramdaman ko na lang ay ang mahinang paktibok ng puso ko at ang malansang amoyng dugo. Ang tahimik na lobi ng korte ay binulabo ang malakas na pakbaksa ang katawan ng tao sa sahig. Nakahiga ako roon ng walang galaw. Ang mahaba kong buhok ay nakakalat sa sarili kong dugo. Nakatayo pa rin si David sa itaas na haktan. Nanlit ang mga mata niya hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hinala at inis. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang naging asawa. Nakita niya ang namumutla kong labi na gumagalaw kahit walang boses, pero isa lang ang salitang nasa isip niya panlilinla. Napakagat labis siya at mahigpit na humawak sa malamig na hawakan ng hagdan. Linakasan niya ang boses niya para marinig ng lahat, na may halong pang-iinsulto. Itigil mo na yang chip mong palabas. Lana, sabi ko naman sayo. Ang korte ay lugar kung saan pinoprotektahan ang batas. Hindi ito teleserye para umarte kang kawawa. Bina-blackmail mo ba ako gamit ang buhay mo para hindi ko ituloy ang annulment? Pera ko lang ba ang abol mo nang marinig? Nikat ang reaksyon ni David. Mas lalo siyang lumakas ang look. Tinakpan niya ang bibig niya kunwari ay gula. Pero sa mga mata niya, kitang-kita ang tuwa. Nang asar pa siya, oh my God! David ang tigas talaga ng ulo niya. Kahit nagumulong na sa hagdan, nagawa pa ring umanggulo para makmukhang totoo ang dugo. Lana, masama sa health ang masyadong in character. Naksimulang makbulungan ang maka tao sa paligid. Lahat ng nakikiusyosong mata ay nakatingin sa akin na nakahandusay sa sahig. Ang ilan sa kanila, naksimulang maktuda. Palipat-lipat ang tingin nila sa akin. At sa malami na reaksyon ni David, umiling sila. Nag-isip to kayang acting lang to para magpaawa. Tulad ng sabing lalaking yan, sa sandaling iyon, ang kawalan kong pag-asa ay hindi dahil sa pisikal na sakit sa tiyan ko, dahil ito sa tuluyang pakawasak ng puso ko. Naramdaman ko na ang bawat salitang binibitawan ni David ay parang kalawangin na patalim na hinihiwa ang kaluluwa ko, ang lalaking inalayan kong aking kabataan, ang lalaking inakala kong magiging sandalan ko habang buhay, ay isa palang demonyong nakatawang tao. Pinilit kong iangat ang ulo ko, malabo na ang paningin ko dahil sa sakit at mga luha. Nakatayo pa rin dun si David. Malamig. Parang isang walang pusong rebultong bato. Isang nakakakilabot na pandidiri ang pumuno sa pagkatao ko na nangibabaw pa kaysa sa sakit. Naisip ko, kahit mamatay ako rito mismo. Ang isipin lang niya ay naging abala pa ang proseso ang hiwalayan namin, pero ang dugo sa sahi. Labak sa kagustuhan ng dalawang demonyong ito. Ay hindi humihinto. Hindi ito prop sa teatro. Tulad ng inisip ni David. Ito ay malapot. Mainit. At may amoy ng buhay na unti-unting naglalaho. Ang kulay pulang dugo ay kumalat sa malinyang puting marmol na tilas. Na parang isang dugong bulaklak na namumukatkat. Sa gitna ng lobby, ang mapangasar na mukha ni David ay biglang napalitan ng takot. Nang makita niyang mas dumadami ang dugo, nanigas ang mukha niya. Nakita niya na ang kulay ng balat ko ay mula sa pagiging maputla, naging malabangkay na sa pangingitim. Ang mga kamay kong nakayakap sa tiyan ay nawalan ng lakas at bumaksak sa sahig. Nagsimula na ring mataranta sikat, nautal siya. Nangingini ang mga kamay niyang nakakapit sa braso ni David. David.
Parang hindi siya umarte. Ang daming dugo. Sobrang dami. Naramdaman ni David ang panlalami ng likod niya. Ang pagiging makasarili niya ay pilit siyang pinapaniwala na hindi ito totoo. Pero sumisiga ang isip niya, anong nangyayari, may masamang mangyayari. Gusto niyang bumaba sa hagdan. Pero ipinakong takot ang mga paa niya. Sinubukan niya paring itago ang kaba niya sa pamamagitan ng pagsigaw. Ano pang tinitingin-tingin niyo diyan, tumawag kayo ang ambulansya, bilis to ba talagang nahulog siya, narinig ko ang ngasigaw ni David. Pero parang nanggagaling na ito sa ibang mundo, malayo at basag. Biglang may sumabog na matinding sakit sa loob ko. At hindi na ako makahinga ng maayos. Naramdaman kong may bahagi ng buhay ko na umagos kasama ng dugo, ang sanggol. Na siyang natitirang, pag-asa ko sa mga nakalipas na madidilim na araw, ay tuluyan na akong iniwan. Umabot na sa suktulan ang desperasyon ko. Gusto kong sumiga. Pero tanging isang paus na pagikbilang ang lumabas sa lalamunan ko. Pakiramdam ko. Nahuhulog ako sa isang walang hanggang itim na butas. Doon, walang pagtataksil. Walang pang-abuso. At walang malupit na mukha ni David. Ang mabulungan ng matao ay naging sigawan ng gulat. Tumawag kayo ng doktor. Bilis. Nakunan siya, Diyos ko. Ang daming dugo ang sa mga ugali ng asawa niya. Ang lobby ng korte ay naging isang magulong eksena. Nakatayo si David. Maputla ang mukha. Sa ilalim mga matatalim na tinjin mga tao, palipat-lipat ang tingin niya sa malinis niyang kamay. At sa sahig na naliligo sa dugo ko, isang kakaibang kaba ang bumalot sa isip niya. Hindi siya takot na mamatay ako. Takot siya na baka masira ang reputasyon niya at ang perpektong plano nila ni Kat. Dahil sa nangyari, naramdaman ko ang paglamon ng dilim. Ang mga sigaw at nagmamadaling yabag sa sahig ay pahina na ng pahina. Ang huling nakita ko bago ako nawalan ng malay ay ang malabong pihura ni David sa itaas na hagdan. Isang multo ng nakaraan na sana'y hindi ko na lang nakilala. Nang hina ang katawan ko. At humina ang pahinga ko sa gitna ng nakakatakot na kaguluhang ito sa korte. At sa sandaling iyon, ang mabibigat na kahoy na pinto ng pangunahing courtroom ay biglang bumukas ng malakas. Tumama sa pader. Dahil sa nakakabinging ingay na ito, tumigil sandali ang kaguluhan sa lobby. Lumabas mula sa loob si Judge Roberto, ang executive judge ng korteng iyon. Suot ang kanyang itim na roba na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang seryosong mukha. Salamin at makapal na kilay ay nakpapakita ang dignidad ng isang taong ilang dekada nang nakbabantay sa timbangan ng hustisya. Pero ang kanyang kalmadong itsura ay hindi tumagal NG 3 segundo nang dumapo ang tingin niya sa babaeng nakahandusay sa lawangan, dugo sa ibabangang hagdan. Nabitawan niya ang mga hawak niyang dokumento. Naglipadan ang mga puting papel na parang mga talulot ng bulaklak sa isang burol. Nanjinig ang labi enheurado. At bakas ang matinding takot sa kanyang muha. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang prinsipyo at dignidad bilang judge. Hindi siya naglakad. Tumakbo siya. Walang pakialam kung masagasaan niya ang sarili niyang roba. Tumakbo siya pababa na hagdan na parang nababaliw. Ang kanyang naghihinagpis na sigaw ay bumasag sa nakakasakal na hangin sa lobby. Ang boses niya ay punong-puno, nehe sakit at desperasyon. Natumagos siya pusong bawat nakarinig. Lana, anak ko, Diyos ko. Lana,
nanigas si David sa kinatatayuan niya, na parang tinamaan ng kidlat, umingay ang pandinig niya, at halos hindi siya makahinga. Nang marinig niya ang salitang anak mula sa bibig ng isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa hudikatura ng Maynila, nanginginig ang mga mata niyang nakatitig sa lalaking nakaluhot ngayon sa sahig, ang malalakas na kamay na pumipirmangang mabibigat na sentensya. Ngayon ay nanginginih na maingat na binuhat ang nanlalamig kong katawan. Mahigpit na niyakap ni Judge Roberto ang kanyang anak. Idinikit niya ang kanyang luhang-luhang mukha sa noko. Nagmamakaawang nagdasal na sana ay hindi ako mamatay. Doktor, nasaan ang doktor? Tumawag kayo en ambulansya ngayon din. Anong tinatayo-tayo niyo diyan? Bakit nakaganito ang anak ko? Tila nayanik ng lindol ang buong courthouse sa sobrang gulat. Lahat ay nagumpisang magbulungan. Walang makapaniwala na ang babaeng ito na kani-kanina lang ay pinahiya at itinulak sa hagdan ay ang kaisa-isang yaman at anak ni Judge Roberto, na kilala sa pagiging mahigpit at hindi nababayaran. Nawalan ng lupa sa ilalim ng paa ni David. Nagsimula siyang mautal, naging kulay abo ang mukha niya na parang bangkay. At sobrang nanghina ang mga tuhod niya na babagsak sana siya kung hindi siya nakahawak sa railings. Your Honor, sila na. Anak niyo po ni hindi siya tinapunan ng tingin ni Judge Roberto. Pero ang nakakamatay na aura na nakmumula rito ay tila nagpababa ng temperatura sa buong lugar. Sa sandaling iyon, ang kanyang branch clerk of court na sumunod sa kanya palabas, isang babaeng kilala sa pagiging kalmado, ay hindi napigilan ang galit nang makita ang duguang eksena. Hinarangan niya si Kat, na pasikretong sinusubukang maktago at tumakas sa karamihan. Malamig ang boses ng clerk of court nang makutos siya, "Guard, hulihin niyo ang babaeng yan." Posasan niyo siya ngayon din. Dalawang malalaking guardiya ang agad na lumapit. Marahas na inilok ang magabraso ni Kat sa likod niya at idiniin siya sa pader. Nanggigil ang clerk of court. Idinura ang mga salitang punong galit, "Walang hiya ka, alam mo ba kung anong ginawa mo? Pinatay mo lang naman ang apo ng executive judge sa tingin mo makakalabas ka pa ng buhay dito." Nanlaki ang mga mata ni Katsa, takot habang hawakang namamaga niyang mukha. Ang dati niyang kayabangan at pag-inarte ay naglaho na parang bula, napalitan ng matinding gulat at kaba. Tumingin siya kay David, humihinging tulong. Pero ganun din ang kalagayan ng lalaki. Na-realize ni David na sarili niyang makamay ang nagsara ng pinto sa kinabukasan niya, at hindi lang ito tungkol sa ari-arian, kundi tungkol sa kanyang kalayaan at buhay. Nakatayo lang siya habang pinapanot na posasan ang kabit niya. At inalala ang mga panlalay niya sa akin habang ang bata sa sinapupunan ko ay sumisigang ang saklolo. Sa loob-loob ni David, naghalo ang pagiging makasarili at matinding takot. Hindi siya nagsisisi na niloko niya ako. Nagsisisi siya dahil hindi niya inimbestigahan ng mabuti ang pagkatao ko. Akala niya, isa lang akong mabait at masunuring ulila. Pero ang malaman na ako pala ang pinakamahalagang tao sa buhay ngang isang lalaking kayang magpakulong sa kanya sa isang pitik lang na bulag siya ngang katangahan at kasakiman, at ginawa niyang death sentence para sa sarili niya. Ang dapat sanay simpleng annulment lang. Si Judge Roberto, habang yakap-yakap pa rin ako, ay inilipat ang tingin mula sa dugo papunta kina David at Kat. Hindi na iyon ang mga matang isang hukom na may hawa ng timbangan ng hustisya. Mga mata iyon ngang isang mabangis na hayop na inagawan ng anak, malamig, malupit, at uhaw sa pahihiganti.
Wala siyang sinabing kahit isang salita kay David. Pero ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa libu-libong sumpa. Narinig ang nagmamadaling yabag nega ang medics. May dala silang stretcher. Mabilis akong inilipat sa stretcher at nilagyan ng oxygen mask ang namumutla kong muha. Tumayo ang judge. Puno pa rin ng dugo ng kanyang anak ang nga kamay niya. Nagutos siya sa mga pulis at guwardiya sa isang malamig at matigas na boses. Na parang galing sa ilalim ng lupa, dalhin ang dalawang yan. Wag na wag niyong aalisin ang paningin niyo sa kanila. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, ipaparanas ko sa kanila kung bakit hindi na sana sila ipinanganak sa mundong ito. Bumaksak ang matuhod ni David doon mismo at nagsimulang magmakawa. Inihampas ang noo niya sa sahig. Pero ang pag-iya niya ngayon ay parang iya ang gaboy na kinakatay at wala ni isang naawa sa kanya. Gumilid ang mga tao at mula sa labas ay narinig ang wangwang ng ambulansya. Binasak ng tunog na ito ang pekeng katahimikan sa korte. Nagudyat ang tsetsyelisang malupit na legal na labanan at paghihiganti. Ang nga asul at pulang ilaw nga, ambulansya ay nagbigay liwanag sa lumuluhang muhangang aking ama. At sa hindi pa natutuyong dugo sa malamig na sahig sa ospital, amoy alkohol at gamot ang buwang pasilyo. Nababalot ng pakiramdam ng kamatayan. Umalingaw-ngaw ang mabibilis na yabak sa makintab na tiles. Ang puting ilaw sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Judge Roberto. Hindi na siya ang tinitinggalang judge ngayon, kundi isang matanda at wasak na ama. Ang kanyang nga kamay, na may tuyong dugo pa ang kanyang anak, ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal na silya. Sa kabilang dulo ang pasilyo, sina David at Kat ay binabantayan ng maiging dalawang pulis. Parehong maputlat nanginginis sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Bumukas ang pinto ngang at lumabas ang isang doktor na pagod ang mga mata. Suot ang may dugong mask. Nang makita ang nagmamakaawang tingin ng judge, marahan siyang umiling, "Judge Santos, ginawa po namin ang lahat." Pero masyadong malakas ang impact ng pagkahulog niya mula sa hagdan. Yung kanang braso niya may matinding bali. Kailangan siyang operahan para lagyan ng bakal. At ang pinakamabigat po, ang 3 buwang sanggol sa sinapupunan niya. Hindi na po namin nasabi. Masyadong malakas ang internal bleeding. Napaatras ang judge. Ang matanda niyang katawan ay parang tinaga sa likod. Kumapit siya ng mahigpit sa braso ng staff niya para hindi siya matumba. Ang maliit na buhay na pinakahihintay niya ang kanyang apo ay malupit na binawian nge buhay dahil sa kasamaan nge sarili nitong ama at nge kabit. Nito, bago pa man ito tuluyang mabuo. Sa sobrang sakit, nawalan siyang boses. At ang mga mapupulang mata niya ay nag-apoy sa galit. Nang marinig ni David ang sinabi ng doktor, pakiramdam niya ay kinuryente ang utak niya. Isang huling pagsisisi, ang lumitaw na parang multo, ang batang iyon ay sarili niyang dugot laman. Bungang na araw na nagpapanggap siyang nagmamahal para lang makapanguto. Nok pumiglas siya sa mga pulis. Pumasok sa matinding penik at umiyak ng malakas. Lana ang anak ko, Dok. Hindi, yan to buhay pa ang anak ko, hayaan niyo akong makita ang asawa ko, susubukan sana niyang pumasok sa kwarto. Pero mabilis siyang hinarangan ng 2 malalaking pulis at itinulak siya ng malakas pabalik sa pader. Iniangat ni Judge Roberto ang ulo niya, ang kanyang tingin. Nakasing talim ngang patalim ngang hustisya.
ay tumagos sa pusong taksil. Wala kang karapatang banggitin ang salitang anak ko. Namatay ang batang iyon dahil sa kawalang hiyaan at kalupitan mo, lumayas ka sa paningin ko? Bago pa ako mismo ang sumakal sa iyo para mawalan ka, ng hininga, sikat ay nagtatago sa isang sulok. Ang labi niya na namamaga dahil sa pagkakasampal kanina ay dumudugo pa rin. Tiningnan niya si David nang may galit sa isip ang babaeng ito. Ang takot sa pagkakakulong ay tuluyan ng lumamon sa natitira niyang konsensya. Sa pagtatangkang, takasan ang responsibilidad. Nagsimula siyang magsalita. Hindi ko sinasadya, siya ang nadulas, tinulak ko lang siya ng konti. David, tulungan mo ako, di ba sabi mo gusto mong mawala na lahat ng sagabal? Tiningnan ni David sikat ng may pandidiri. Ang pagsisisi niya ay nawi sa kaduwagan at takot. Naisip niya na isinugal niya ang lahat para sa malupit na babaeng ito. At ngayon, nawala na ang lahat sa kanya. Wala na siyang anak. At kaharap pa niya ngayon ang isang amang nababaliw sa galit at may hawaeng batas. Gusto niyang lumuhod at magmakaawa. Gusto niyang magpaliwanag na hindi niya alam kung sino ang tatay ko. Pero ngayon, ang lahat ng palusot ay magmumukha na lang nakakadiri at nakakatawa. Sa loop kwarto, dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Napakunot ang nuko dahil sa silawng ilaw. Ang unang naramdaman ko ay ang pakiramdam ngang kawalan sa ibabang tiyan ko. Ang lugar kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay may tibok ngang buhay. Ngayon ay malamig at walang laman. Kusang kinapanan, kaliwa kong kamay ang naging patak kong tiyan. Ngayon, puro gasa at benda na lang ang nandun. Hindi ako umiyak. Tila natuyo na ang lahat ng luha ko noong gumugulong ako sa malamig na hagdan. Gumapang ang panlalamig sa buong katawan ko. Ang puso ko na dating mainit. Ngayon ay unti-unting naging yelo. Naalala ko ang walang emosyong mukha ni David habang pinapanood akong nakahiga sa sarili kong dugo. Umalingaw sa tainga ko ang mga salita niya na nag-inarte lang ako. Hindi siya ang lalaking minahal ko. Isa siyang demonyo na naktago sa likod ng maskara ng aking asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Papa. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Naparangpasan niya ang buong mundo. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang maayos kong kamay. Basak ang boses niya. Anak. Si Papa to. Gising ka na. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kayo naprotektahan. Lumingon ako at tiningnan si Papa. Sa mga mata ko, wala ni isang patak ng liwanag o kahinaan na humihingi ngawa. Kalmado itong parang isang lawa tuwing taglamig. Pero sa ilalim nito, nakbabaga ang apoy ng pahihiganti. Hindi ko tiningnan ang balik ko sa braso o nagtanong tungkol sa nawala kong anak. Alam kong ang malupit na katotohanan ito ay habang buhay nang nagpabago sa buhay ko. Ibinuka ko ang tuyo kong maga, labi. Paos ang boses ko. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Na parang isang deklarasyon na giyera. Papa, ayos lang ako. Gusto kong maranasan nila ang impyerno araw-araw. Bawat oras, hindi ko hahayaang makawala sila ng ganoon lang. Paluluhurin ko sila sa panang ko at sa paanan ng anak ko. At pagbabayaran nila ang lahat ng kasalanan nila. Tiningnan ako ni Papa sa mga mata. Na-realize niyang ang inosente at malambing na anak na kilala niya ay naglaho ng parang bula. At tumayo ang mga balahibo niya sa braso. Sa halip, ang nasa harap niya ay isang babaeng nagtatagoeng uhaw sa pahihiganti na kasing talim ngang kutsilyo.
Mahigpit na hinawakan ni Papa ang kamay ko. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng mag-ama sa labas ng bintana. Biglang bumuhos ang ulan, malakas itong humampas sa salamin, na parang sinusubukang hugasan ang lawa ng dugo sa korte. Pero ang mga kasalanang nakatanim na sa kaluluwa nga nanaktaksil ay hinding-hindi na mahuhugasan. Tumingin ako sa pinto, sa likod ng malabong salamin. Aninaga, ang anino ni David. Ang mga mata ko ay nanatiling nakatitig, malamig at walang emosyon. Iyon ay tingin ng isang taong nakalampas sa bingit ng kamatayan, isang taong wala nang pwedeng mawala. Isang tingin na magpapanginig sa takot kahit sa mga pinakamalulupit na tao sa di kalayuan. Narinig muli ang wangwang ng isa pang ambulansya. Binabasag ang katahimikan ng gabi. Pero sa kaluluwa ko, may isang ganap at malamig na katahimikan na nagahari gaya ang isang inabandonang sementeryo kung saan inilibing ang mga lumang ilusyon. Madilim sa opisina ni Judge Roberto. Tanging ang ilaw lang sa kanyang desk ang nagbibigay liwanag sa malalalim niyang kunot na dulot ng galit. Natuyo na ang mga luhangang isang ama. At ang naiwan na lang ay ang kawalang awa ang isang hukom na may hawak na espada ang berdugo. Hindi siya natulog at hindi niya pinatulog ang kanyang matauhan. Magdamak na tumutunog ang mga telepono sunod-sunod ang tawag sa bangko. Sa Manyaja Financial Institution. At sa NBI. Pinasadahan ni Judge Roberto ang mga bank statements ni David. Isa-isa. Ang mapupula niyang mata ay nakatutok sa mga kahina-hinalang galaw ngang pera. Milyon-milyong piso ang lumalabas sa ilalim ng pekeng investment sa mabogus na proyekto. Pero ang huling bagsak nito ay palaging sa mga accounts na nakapanggalan kay Kat o sa mga kasabat niya. Kausap niya sa telepono ang isang tauhan habang nagnangalit ang mga ngipin. Mababa ang boses niya pero puno na nakatakot na pakbabanta. Ipaimbestigahan niyo agad ang branch manager ng bangko na nag-approve ng mga transfers na yan kung walang kasapwat sa loob. Hindi may lalabas ng patay gutom na yan ang dandang milyong piso sa ganun kaikling panahon. Hanapin niyo ang ebidensya ng panunuhol. Huwag kayong magpapalusot kahit isang sentimo. Ang tunong ng paglipat ng mga pahina ay nakakatakot pakinggan sa gitna ng katahimikan. Habang mas nilaliman ni Judge Roberto ang pagbusisi sa finances ni David, mas lalo siyang nandidiri sa kawalang hiyaan ng lalaking muntik na niyang maging manugang. Hindi lang pakmamahal ang tinraidor nito. Binalak niyang simutin hanggang sa huling sentimo ang perang pinahirapan namin. Sa mga deeds of sale at investment document. Nakahanap sila ng mga pekeng, pirma ko na sobrang husay ng pagkakagaya. Kasapwat, sikat. Sa mga legal na dokumentong kumpanyang nakapangalan sa kanya, may mga butas din ay sa itong Dami Corporation. Itinayo lang para magmanilonder at itago ang mga ninakaw na pera mula sa akin. Nanigas ang muka ni Judge Roberto nang tingnan niya ang nga dokumento galing sa BIR. Nadiskupo na PU Pemenmaufile na annulment. Nagbigay si David ng suhol sa isang mataas na opisyal para itago ang mga pandaraya sa deklarasyon na mga conjugal properties. Kinuha niyo ang buhay nga apo ko? Kaya kukunin ko ang kalayaan niyo? Ang reputasyon niyo, at ang kinabukasan niyo hanggang sa huli. Bulong niya ng may matinding pandidiri, sa pagkataong ito, hindi magpapatawad ang hustisya. Nagsimula nang sumikat ang araw. Pero ang hangin sa opisina ay amoy kamatayan pa rin. Sina David at Kat ay kasalukuyang nakadetain at sumasailalim sa inisyal na investigasyon ng pulisya.
Wala silang kamalay-malay na may isang higanteng lambat na sumasakal na sa kanila. Umasa pa rin si David na maayos niya ang kaso gamit ang panunuhol. Hindi niya alam kung gaano kawalang kwenta ang pera at impluensya niya. Kung ang isa sa pinakamataas na hukom sa bansa ay isinusugal ang lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang anak. Pumasok ang clerk of court ni Judge Roberto. Pagod ito sa puyat, pero buo ang desisyon sa mga mata. Ibinaba niya sa mesa ang isang makapal na folder. Judge Santos. Handa na po ang lahat, nega materyales. Nakuha na po natin ang warrant para ma-freeze ang mga assets nila. Pati na rin ang mga ebidensya sa panunuhol at falsification of documents. Bumigay na po ang bank manager at umamin sa mga illegal transactions ni David. Kinuha ni Judge Roberto ang kanyang ballpen. Hindi man lang nangginik ang kamay niya. Nang pirmahan niya ang pag-apruba para sa warrant of arrest laban kina David at Kat para sa mga bagong kaso syndicated estafa, falsification of public documents, at bribery. Ang pakaluskos eng balpen sa papel ay tumunog na parang isang patalim na inilagay sa lig ng manaktaksil. Tumayo siya, inayos ang kabelyo niya, at tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa matataas na building sa Maynila. Pero ang sumasalamin sa mga mata niya ay ang kulay ng dugo at paghihiganti. Sa bawat hakbang niya ngayon, dama ang bigat ng pinal na hatol. Ipadala niyo agad to sa mga arresting officers habang nagdadrama pa ang lalaking yan sa ospital. Arestuhin niyo siya mismo doon. Huwag niyo silang bigyan ng kahit isang segundong makahinga. Ibinagsak ang makapal na folder sa mesa. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw. Tila tunog nga saldang bakal na sumasara, na naghihintay sa mga kriminal. Nang matatakan ito nga opisyal na selyo, ang maliligayang araw nga taksil ay formal nang nagtapos. At nagsimula ang oras en pagbabayad sa pinakamalupit na paraan. Tumagos ang malamig na liwanag na umaga sa rehas ng kulungan, pero hindi nito natanggal ang ginaw na nanunuot sa buto ni Kat. Wala na ang kayabangan niya bilang isang nanalo. Gulo-gulo ang kulot niyang buhok at nakalubog ang mga mata niya dahil sa puyat at takot. Pagkatapos nege unang investigasyon. Sinubukan ni Kat na tawagan ang mabekers niya gamit ang isang nakatagong cellphone para makahanap ngang lusot at makatakas. Pero ang mga numero ang mga taong dating sumisipsip sa kanya ay cannot be reached na. O kaya naman ay nakakarinig lang siya ng malamig na sagot na naka-freeze na ang lahat ng accounts niya. Sa sobrang kaba, nagsalita mag-isa si Kat habang ibinabaon ang kuko sa palat niya hanggang sa dumugo. Impossible, paano nila nalaman agad kailangan kong umalis. Kailangan kong tumakas sa bansang 2, sinubukan niyang kumonta ng nga illegal fixers. Pero ang sagot sa kanya ay parang isang baldengang malamig na tubig. 2 oras na ang nakakaraan. Naglabas na ng whole departure order laban sa kanya. Lahat ng daan, mula pantalan hanggang airport, ay nakabantay sa isang hindi nakikita ngunit mahigpit na kontrol ni Judge Roberto. Nang dahan-dahang sumara ang patibong sa dilim. Narealize ni Kat na isa lang siyang daga na nagwawala sa lupngan isang bakal na hawla ng tadhana. Sa kabilang selda, hindi rin maganda ang sitwasyon ni David. Baliw na bali niyang tinatawagan ang numero ko. Umasa siyang maawa ako. Nababawiin ko ang kaso o pipigilan ko ang tatay ko? Pero ang sumasagot lang sa kanya ay ang operator. The number you dialed is temporarily out of reach. Binlock ko ang number niya. Kasing lamig at kasing bilis na.
Pagtalikot niya, sa akin nung nakahiga, ako sa lawa ng dugo. Sa sobrang inis at kawalan ng pag-asa. Ibinato ni David ang cellphone niya sa pader at sumigaw paano mo nagagawang maging ganyan kalupit. Ako ang asawa mo at tatay nga anak mo, mukhang nakalimutan niya na ilang oras lang ang nakalipas. Siya mismo ang nakdeni sa bata sa tiyan ko. Ang pagsisisi niya ay hindi dahil sa pagmamahal o awa. Ito ay iyak ng isang duwag na nakitang nawawala ang pera at kapangyarihan sa mga palat niya. Nang makaharap ang dalawang kriminal sa presinto para magbigay ng statement sa mga dokumento, formal lang gumuho ang mala demonyo nilang samahan, wala nang matatamis na bulungan tungkol sa pag-ibig o pagtatangkang protektahan ang isa't isa. Ang natira na lang ay ang pagiging makasarili. At ang pack-away na dalawang asong na corner, tiningnan ni David sikat na punong-puno ng galit. Sabay duro sa mukha nito, nanginginig ang boses niya. Kasalanan mo to lahat, ikaw ang nag-udyok sa akin na ilabas ang mga assets, ikaw ang nagpumilit na pakain ko ang mga pirma dahil sabi mo walang koneksyon sila na kung hindi mo siya tinulak sa hagdan. Hindi abot sa ganito. Tumawa ng malakas at parang baliw sikat. Tawa iyon ang isang taong nawawalan na ang katinuan. Tumayo siya at susugurin sana si David kung hindi lang siya inawat ng mga pulis. Ang duwag mo sino ang nagbigay sa akin ng mga bank accounts nila na sino ang pumirma sa kontratang yon na may suhol at ngayon. Isisisi mo lahat sa akin, pwes. Hindi yan mangyayari, sasabihin ko ang lahat, hihilahin kita pababa sa impyerno kasama ko. Akala mo ba inosente ka dahil nakatayo ka lang at pinanud ang asawa mong makunan? Ikaw ang tunay na mamatay tao na bulag. Silang sarili nilang kaduwagan. Bawat salitang binibitawan nila para isisi sa isa't isa ang kasalanan ay nagiging matibay na ebidensya na mismong nakukulong sa kanila sa sarili nilang mga kaso. Tiningnan ni David ang babaeng minsan niyang minahal. Ngayon, sa paningin niya, sikat ay walang pinakaiba sa isang demonyong handang hiwain ang lig niya. Mailigtas lang ang sarili nito. Ibinaksak niya ang ulo niya sa mesa at nanginig. Narealize niyang ang palasyo na kaligayahan na itinayo nila sa dugo at pagtataksil ay tuluyan ng gumuho kasabay nito sa isang high-end na kondo sa BGC. Na binili ni David para kay Kat gamit ang mga ninakaw na pera sa akin. Lahat ay tila marangya ngunit balinto na. Maka hindi pa ubos na buwatan ng mamahaling vina. Mga branded na damit na hindi pa natatanggalan ng tag ay nakakalat sa malambot na kama. Dati, ang lugar na ito ang simbolo ng tagumpay nilalaban sa akin. Pero ngayon, isa na lang itong malamig na gintong hawla na naghihintay makonfiskate. Biglang nakarinig, nega malakas na pagbreno, nega maga sasakyan sa ibaba. Ang mabibigat na yabag ng SWAT team ay umalingaw sa hallway ng luxury condo. Nakdadala en nakakatakot na presensya. Binasa ngang boses mula sa megaphone ang katahimikan ng buong building. Marahas na sinira ang pinto en chondo unit. Ang liwanag ng mga flashlight ng pulis ay inikot ang buong kwarto. Inilawan ang karangyaan at kayabangan na malapit ng bawiin. Agad na ipinatupad ang search warrant at freeze order. Ang mga mamahaling gamit na dati pinagmamalaki ni Kat ay isa-isang inimbentaryo at kinumpiska sa harap ng nakikiusyosong kapitbahay. Dinala pabalik sina David at Kat sa kondo para saksihan ang pahaluglog. Nang makita ni Kat na inilalabas ang mga mamahaling gamit niya, umiyak siya ng malakas na parang binabalatan siya ng buhay. Si David naman ay nakatayo lang, tulalang nakatingin sa kawalan.
Narealis, niya na ang kapalit. Nege pagtataksil ay hindi lang pera o gamit, kundi ang tuluyang pakasira ng kanyang pagkatao at kalayaan, sumara na ang patibong. Ang mga taong dati nasa itaas at pinagtatawanan ang pagdurusang iba ay nararamdaman na ngayon kung paano itapon sa dilim habang naghihintay ngang huling hatol ngang hustisya. Walang tigil sa pekflash ang mga kamera ng mga operatiba. Kinukuhanan ng litrato ang dalawang kriminal sa gitna ng guhong ginawa ng sarili nilang kasakiman. Ang liwanag na tumatagos mula sa matatas na bintana ng courtroom ay gumagawa ng malalamig na linya sa abong tiles ng sahig. Ang hangin ay mabigat at puno ang tensyon. Ang amoy ng halumang papel ay humalo sa amoy ng pawis ng kananunot, na parang isang hindi nakikitang pabigat sa dibdib ngang lahat. Hindi na ito isang simpleng civil case para sa hatian ng ari-arian. Ito ay lugar kung saan igagawat ang hustisya para sa isang malupit na krimen sa mataas na upuan. Seryosong nakaupo ang presiding judge. Pero lahat ng mata ay nakatutok sa dalawang tao na nakaupo sa defendant's bench sa gitna ng korte. Nakatayo sikat sa likod ng rehas. Nanginginig ang payat niyang balikat sa ilalim ng gusot na damit preso, ang mukha niya na dati mataray at mapangakit. Ngayon ay nakakatakot sa sobrang hagad. Ang balat niya ay parang naging kulay abo at nawalan ng bakas ng buhay abam. Ang miga mata niya ay nagpapanich at puno ng desperasyon. Paminsan-minsan, pasikreto siyang sumusulyap sa pinto na parang naghihintayng himala. Ang kayabangan ng isang kabit ay nadurog sa mahabang araw na inilagi niya sa kulungan. At ngayon, sa harap ng batas, ang natira na lang ay isang kaawa-awa at nanghinang anino. Katabi niya si David. Ang mukha niya ay napilipit sa matinding takot. Nang makita niyang pumasok sa korte, si Judge Roberto hindi bilang judge kundi bilang amangang biktima tuluyan nang nawala sa katinuan si David. Bigla siyang tumayo mula sa upuan. Lumuhod doon mismo sa loob na holding area. At desperadong kumapit sa mga bakal na rehas. Namuti ang mga daliri niya sa higpit ng hawak. Ang umiyak niyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Isang nakakatawa at nakakadiring eksena. Papa Roberto, ako po ang may kasalanan, Papa. Alang-alang po sa naging manugang niyo ako. At alang-alang po sa bata na nasa langit na. Parang awa niyo na po. Patawarin niyo ako kahit isang beses lang. Hindi ko po inakalang aabot sa ganito. Ang demonitang ito ang nagudyok sa akin. Ang nakakababanga pagkataon na pagmamakaawa ni David ay nagbigay ngang pandidiri sa lahat ng nasa loob ng korte. Kumakapit pa rin siya sa pagtawag na Papa o Biyenan. Nakahanap ng kaligtasan. At ito rin ang parehong lalaki na walang kahit anong awa nang panurin ang asawa niyang makunan. Tiningnan ni Judge Roberto ang lalaking gumagapang sa paanan niya. Ang mga mata ng judge ay kasing lamig ng yelo. Walang kahit anong pag-alinlangan. Baka sa mukha niya ang matinding pagkasuklam. Ang nakakatakot na katahimikang ito ay nagbabadya ng paparating na bagyo. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang gihilid na pinto ni kwartsi. Pumasok ako. Suot ang isang formal na itim na bestida. Maputla ang mukha ko. Pero ang mga mata ko ay may matigas na determinasyon. Sa kanang braso ko, nakabitin sa dibdib ang isang puting-puting semento, malinaw na ebidensyang krimen nila nang walang tulong ngahit na sino.
Naglakad ako ng mabagal pero sigurado papunta sa upuan mga biktima nang makita ako. Tumigil sa pagiyak si David at gumapang palapit sa rehas ng kulungan niya. Tila handa siyang kumapit sa laylayan ng damit ko at magmakaawa na. Alam kong basura ako, pero alalahanin mo naman ang mga araw na masaya tayo. Parang awa mo na. Sabihin mo sa papa mo na isa lang itong aksidente. Ayokong makulong, gagawin ko ang lahat para sayo at sa anak natin. Huminto ako. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong naging asawa na parang tumitingin ako sa isang tambak na basura. Ang pagsisisi niya ay hindi dahil sa nagawa niyang kasalanan, kundi dahil sa takot sa hatol sa kanya. Bahagyang umangat ang dulong labi ko. Tumingin ako sa kanya ng malamig. David, ang mga araw na masaya tayo ay matagal nang namatay. Namatay iyon nung pinili mong ipagganulo ako. Namatay iyon nung pinanut mo akong duguan sa sahig. At tuluyan, itong inilibing. Kasama na anak nating hindi mo pinrotektahan. Nanigas si David. Hindi na siya nakapagsalita. Ang katahimikan ko ang naging huling sampal sa kanyang pagkatao. Ang amoy ngang suno ng mga litrato ay nag-iwan ng mapait na amoy sa hangin, isang paklat ng tuluyang pagputol sa nakaraan. Pero ang init ng kasong ito ay hindi lang nanatili sa apat na sulok ng korte. Kumalat ito sa social media at sa mga balita na parang apoy sa kagubatan. Ang CCTV footage mula sa lobby ng korte nung araw na yon ay kumalat sa internet. Ang ngiti ni Kat matapos niya akong itulak sa hagdan ay malinaw na nakitang lahat. Ang audio recording kung saan insulto ako ni David habang nakahandusay ako sa sarili kong dugo ay mabilis ding nag-viral. Nanagapoy sa isang hindi pa nakikitang galit mula sa publiko, nag-alsa ang buong Pilipinas. Hindi lang dahil sa simpleng issue pangangabit o away sa ari-arian ang ikinagalit nila. Nandidiri sila at nasusuka sa pagkawalan ng pagiging tao ni David bilang asawa at ama. Ang ma-hashtags na humihingi ng hustisya para sa akin at sa baby kong hindi na naipanganak ay nagtrend ng husto sa social media. Dahil sa matinding pressure mula sa taong bayan, kinailangan ng mga kinaukulan na mag-overtime at busisiin ng maigi ang kaso para masigurong may papataw ang pinakamabigat na parusa. Ang hustisya ay hindi na lang timbangan sa mesa ni Judge Roberto. Ito ay naging sigaw na ng milyon-milyong Pilipinong nakasubaybay sa mga pangyayari. Hindi lang sa lupngang kulungan umabot ang pakbabayat nila. Sa probinsya kung saan lumaki si David at kung saan mahalaga ang reputasyon, naranasan ng pamilya niya ang araw-araw na kahihiyan. Ang malaking bahay na pinagmamalaki ni David bilang simbolo ng tagumpay niya ay binabato na ngayon ng tay at pinapaskilan ng papel na may nakasulat na mamatay tao katabi ng mukha niya. Hindi na makalabas ng bahay ang mga magulang niya. Yung mga kamag-anak nila na dating panay ang sipsip. Ngayon ay iniwasan sila na parang may nakakahawang sakit. Mas nakakaawa ang sitwasyon ni Kat. Ang mamagulang niya, na parehong guro at nabuhay ng marangal, ay nagbayad para sa isang at sa diaryo para formal na itakwil ang anak nila. Hindi nila matanggap na ang anak na pinalaki nila ng maayos ay sumira ng pamilya, ng may pamilya at gumawa ng ganong karumal-dumal na krimen sa isang buntis, nakaupo sa masikip na selda. Tumingin si Kat sa maliit na siwangong bintana na may rehas. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa nang ang tanging sagot mula sa pamilya niya ay isang sulat na may isang linya lang, "Wag mo na kaming tatawaging magulang." Kahit sa loob ang presinto, nakaranas ng malamig na pakikitungo at pambubuli sina David at Kat mula sa ibang preso. Sa magulong mundo nga mga nakakulong.
Ang pananakit sa buntis ay isa sa mga pinakanakakadiriring kasalanan. Naranasan ni David ang mabibigat at punong-puno nga galit na tingin ang pagtapon ng pagkain niya sa sahig at ang tuluyang pag-iisa sa kanya. Nakasiksik siya sa isang madilim na sulok. Ang kamay na dating pumipirma ng mga multimilyon na kontrata ngayon ay nanginginig na nakahawak sa maruming lata and pagkain. Narealis niyang naging halimaw siya sa paningin ng buong lipunan. Isang taong hindi mahugasan ang mga kasalanan kahit mamatay pa siya, sika naman ay halos mabaliw na, nakahanap siya ng abogado. Nagmamakaawang makausap ang mga magulang niya. At walang tihil sa paksika. Pero ang tanging sagot sa kanya ay ang nakatakot na katahimikan ng pasilyo ng kulungan. Naisip niya, anuman ang maging desisyon ng korte. Ang publiko ay ipinako na siya sa krus ng kahihiyan habang buhay. Sa opisina niya, tinitingnan ni Judge Roberto ang makasulat at petisyon na nakmumula sa iba't ibang panak na bansa. Hindi siya nagpapadala sa emosyon nege marami. Pero alam niyang ang galit ng publiko ay patunay na sinira ni na David at Kat ang moralidad ng lipunan. Inilipat niya ang huling pahina ng resolusyon. Ang selyo ng piskalya ay kasing pulangan dugo. Nakatayo ako sa harap ang salamin sa bago kong tsondo. Tinanggal na ang semento sa braso ko. Pero nagiwan ito nga mahaba at maputlang peklat. Na habang buhay magpapaalala sa akin ng gabing iyon, tiningnan ko ang peklat. Hindi nang may sakit, kundi nang may kakaibang kapayapaan. Handa na akong harapin ang katapusan ng palabas na ito. Hindi ko kailangan ang awa ng publiko. Gusto ko lang makita kung paano luluhot ang mga demonyong ito sa harap ng hustisyang pinag-alayan ng buhay ng tatay ko. Dumating ang araw ng pinal na pagdinig. Kinaumagahan pa lang. Parang pader na ang reporter na nakaharang sa labas ng korte. Nakahilera ang mga fans ng iba't ibang TV networks. Handang ay broadcast ang pinakamainit na balita. Buong bansa ang naghihintay sa hatol. Sa kulungan. Inutusan sina David at Kat na maghanda para pumunta sa korte. Blankong tinitigan ni David ang suot niyang orange na damit preso. Alam niyang kapag lumabas siyang pintong iyon. Wala na siyang pakakataong ayusin ang lahat nang pumasok ang presiding judge. Ang korteng puno nga tao ay binalot na nakakabinging katahimikan. Pumitik ang mga kamera. Kinukuhanan ang pagdating ng dalawang nasasakdal sa kani-kanilang upuan. Nakaupo ako sa unahan. Tuwid ang likot. At matalim na tinititigan ang laikot ni David. Ang presensya ko doon ay parang multong konsensya. Na dumadagan sa balikat ng nga makasalanan. Hawak ang makapal na folder. Binasak na malinaw na boses na judge ang tensyon sa loop na kwarto. Ang huling hatol na magdedetermina en natitirang buhay nila. Ay handa ng basahin sa harap ng batas at ng tao. Lahat ng mata ay nakatutok sa bench, kung saan babaksak ang patalim ng hustisya upang maglabas ng sentensya na magsisilbing salamin sa lahat ng nga taksil. Nakakasakal ang bigat ng hangin sa korte. Zandang tao ang narun. Pero walang ibang naririnig kundi ang pagtibok ng mga pusong nahihintay sa oras na pagbabayad. Inilipat ng judge ang huling pahina. Ang boses niya ay umaling-aungaw, tuyo at buo. Parang kulok sa gitnang malinaw na langit. Ang bawat salita ay parang pakong ibinabaon sa buhay ngang dalawang makasalanang nanginginig sa upuan nila dahil sa bigat ng mga krimeng nagawa. Hinahatulan ng korteng ito ang nasasakdal na si Kat ng 18 taon na pagkakakulong sa
Correctional Institution for Women. Para sa kasong serious physical injuries at syndicated estafa. Ang nasasakdal naman na si David. Bilang utak sa pagtatagongan, ari-arian at nag-udyok ng serye na mga trahedya. Ay hinahatulan ng 20 taon na pakakakulong sa New Bilibid Prison. Para sa mga kasong estafa, bribery, at serious physical injuries. Nang marinig ang 18 years, bumagsak sikat sa sahig. Namutla siyang parang kandila at nanginig ang nangingitim niyang labi. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang kabataan niya, ang ganda niya, at ang ilusyon niyang mayamang buhay. Lahat yon nawala na. Ang matitira na lang sa kanya ay ang madilim at abong pader ngang kulungan na haharapin niya sa halos 20 taon. Nagsimulang umiyak ng parang bali si Kat. Ang nakakabinging sigaw niya ay bumasag sa katahimikan ng korte. Hindi ako pumapayag. Kasalanan niya to si David. Ang nag-udyok sa akin, hindi niyo ko pwedeng ikulong ng ganito katagal, bitawan niyo ko. Mabilis siyang hinawakan ng magwardiya. Dahil sa desperasyon niya, mukha siyang kaawa-awa. Sumisigaw siya sa gitna ng malamig at walang pakialam na mga tao. Walang naawa sa kanya. Walang nakisimpatya. Tanging matinding pandidiri lang sa taong kumitil sa buhay ngang isang sanggol. Si David naman ay nakatayo lang na parang pinako. Blanko ang mga mata. Parang matagal ng patay. 20 years, hindi lang yung basta numero. Iyon na ang natitirang buhay ngang isang lalaking minsang nakaroon ng lahat. Lahat ng ninakaw niya ay kinumpiska na. Sira na ang karir niya. Wasak na ang pangalan niya at bulok na ang pagkatao niya. Wala na siyang natira. Ni kahit karapatang tingnan ako, narealis niya na ang kapalit ng pagtataksil at kasakiman ay tuluyang pagkawasak. Ibinenta niya ang kaluluwa niya sa demonyo para makuha ang hindi naman sa kanya. At ngayon, bumalik ang demonyo para bawiin ang lahat ng may pinakamalupit na interes. Nakaupo sa pwestong biktima. Napahawak ako sa peklat sa kanang braso ko. Pinakingan ko ang buong hatol ng may nakakatakot na kapayapaan nang makatanggap ngang pinakamabigat na sentensya ang dalawa. May maliit na ginhawa akong naramdaman. Pero kasunod nito ay isang malaking kawalan. Tapos na ang pahihiganti. Nagbayad na ang mga makasalanan gamit ang kalayaan at buhay nila. Pero hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ko. Ngayon, nandito ako sa isang walang hanggang kalungkutan. Alam kong kahit mabulok man sina David at Kat sa kulungan. At kahit may balik pa sa akin ang lahat ng pera ko, hindi nababalik ang babi ko. Nanalo ang hustisya, napaluhod ang mga taksil. Pero ang sugat ng pakawala sa puso ko ay mananatili habang buhay. At walang kahit ano ang makakapuno rito. Tiningnan ko ang papa ko. Dahil nabigyan niya ng hustisya ang anak niya kapalit ng dangal ng buong buhay niya. Nakahinga siya ng maluwag. Narealize ko na kaming magama ay parehong mabubuhay nang may malalim na sugat sa puso. Nagsimula ng ilabas ng mga pulis ang mga nasasakdal, patuloy pa ring sumisigaw si Kat at ang iyak niya ay pahina ng pahina papunta sa sasakyan ng pulis. Nag-iwan ng nakakakilabot na pakiramdam. Naglalakad si David ng pasuray-suray. Bumaksak ang mga balikat niya na parang nadaganan ng libu-libong kasalanan. Bago siya tuluyang umalis, sandali siyang lumingon sa akin. Isang tingin na punong huling pagsisisi at pagmamakaawa. Pero nakatalikod na ako para sa akin. Ang lalaking yon ay wala na.
Mula pa noong araw na tinalikuran niya akong nakahandusay sa sarili kong dugo. Nagsimula nang mag-uvian ang mga tao at ang bulungan tungkol sa mabigat na hatol ay umalingaw sa lobby ng korte. Lumabas ako NG Pinto. Ang sikat ng araw ay sobrang liwanag. Malinaw na ipinapakita ang maliliit na wrinkles sa paligid ng mga mata ko, mga matang dumaan sa matitinding bagyo para sa edad ko. Sa likod ng korte, may dalawang madilim na asul na sasakyan ng pulis na umaandar na ang makina. Unang ipinasok sikat. Narinig ang malamig na tunog ng kadena. Sumunod si David. Mabagal siyang umakyat sa hagdan na gawan na parang bawat hakbang ay pamamaalam sa mundo. Bago siya itulak papasok sa masikip at madilim na sasakyan, huli niyang tiningnan ang buhaw na langit. Black ang matuno, napakasara na, bakal na pinto ay umalingaw sa labas ng korte. Ang tuno ngang kandadong isinasara ay parang tuldok na inilagay sa buhay nga mga naktaksil. Umalis na ang mga sasakyan. Dala ang dalawang bulok na kaluluwa papunta sa maximum security prison kung saan nila bubunuin ang susunod na 20 taon kasama ng kanilang konsensya at hatol ng batas. Mula sa malayo, pinanut ko ang pag-alis ng mga sasakyan na naglaho sa likod na malaking gate na bakal. Huminga ako ng malalim, kasabay ngang amoy ngang usok ngang sasakyan. Naramdaman ko ang mapait na kalayaan. Ang madugong hatol ay opisyal nang natapos, pero ang sakit sa puso naming mga naiwan ay mananatili habang buhay, parang isang sikreto at hindi nahihilom na sugat. Nagdala ang buwan ng Mayo ng biglang pakulan, pero agad ding bumalik ang bugaw na langit. Tila hinugasan nito ang alikabok ng mga madidilim na araw. Nakatayo sa balkonahe ng bago kong kondo. Malaya sa mga kasalanan ng nakaraan, huminga ako ng malalim. Sinusubukang lasapin ang totoong kalayaan. 1 taon na ang nakalipas mula nung trahedya sa korte. Pumuti at kumupas na ang peklat sa kanang braso ko. Isang tahimik na patunay ngang aking muling pakabuhay. Hindi na ako yung mahinang babaeng natatago sa likod ni Papa, naging simbolo ako ng tatagan. Bumangon ako mula sa mga guho ng may nagniningning na mga mata at matibay na determinasyon. Nagpapatagbo na ako ngayong gisang NGO. Ginugugol ko ang oras ko sa pagbibigay ng legal at psychological na tulong sa mga babae at batang biktima ng pang-abuso at panloloko. Walang ibang mas nakakaintindi sa pakiramdam na yon kundi ako, yung pakiramdam trinidor na corner at ninakawan ng pinakamahalagang bagay. Sa bawat kasong hinahawakan ko, sa bawat biktimang tinutulungan ko, ay unti-unting naghihilom ang sarili kong masugat. Ang talas at pagiging kalmado ko ngayon ay nagpapakaba sa mga mapang-abuso. Hindi ko na tinitiknan ang mundo gamit ang mga inosenteng ping na salamin. Tinitiknan ko na ang mundo gamit ang mga matangang isang taong nakalampas sa dilim. Maga akong nagising kanina at bumili ng isang buke ng buti at pulong karnasyon. Kung nabuhay siguro ang baby ko, magugustuhan niya ang magulaklak na to. Nag-drive ako papunta sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng bayan. Ang tanging naririnig lang doon ay ang kaluskos ng mga tuyong dahon at huninga na ibon. Nakatayo sa harap ng isang maliit at simpleng puntot. Inilapag ko ang mga bulaklak. Gamit ang payat ngunit matatag kong mga kamay, marahan kong hinaplos ang malamig na lapida. Babe, nandito na ulit si Mommy. 1 taon na ngayon, yung mataong nanakit sa atin, nagsisimula na nilang pagbayaran ang mahabang parusa nila sa loop. Nanalo ang hustisya. Pero ang mas mahalaga,
Natuto na si Mommy na tumayo sa sarili niyang nga paan nang hindi umaasa sa maling tao. Pangako ko sa iyo, baby. Magiging masaya at maganda ang buhay ko para sa ating dalawa, para sa buhay na hindi mo na naranasan. I love you. My angel. Hindi ako umiyak. Ang mahuling luha ko ay natuyo na nung araw ng pagdinig nila. Ngayon, mayroon ng kakaibang kapayapaan sa mga mata ko, kapayapaang nabuo mula sa pinakamatinding bagyo ng buhay. Matagal akong tumayo roon. Naramdaman ko ang hangin na tinatangay ang buhok ko at ang init na araw sa mga balikat ko sa puso ko. Wala nang kumukulong galit o nakakaparalisang kawalan, napalitan na itong pagiging matatak. Na-realize ko, ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pahirapan ang mga may kasalanan, kundi ang maging mas masaya kaysa nun. Sa likod ko, nakarinig akong mahinang mayabak. Dumating si Papa. May dalang mga bulaklak. Ang magkunot ng pag-aalala sa mukha niya ay nawala na. Naiwan ang init at pagmamalaki sa pagtingin niya sa kanyang anak. Lumapit si Papa at ipinatong ang kamay niya sa balikat ko. Isang tahimik pero matibay na suporta. Parang isang bundok. Lana. Anak. Masaya si Papa na nakikita kang ganito katatag. Siguradong nakangiti rin sa iyo ang mama mo sa langit. Ang galing ngang ginawa mo hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa maraming kababayan sa labas. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Papa. Naramdaman ko ang pamilyar na init na nagprotekta sa akin sa lahat nega taong ito. Nagsidatingan na rin ang mga malalapit kong kaibigan at kasamahan sa law firm. Dala nila ang tunay na pagmamahal at sigla na akala ko'y tuluyan nang nawala sa akin. Niyakap nila ako. Kabaliktaran ng malademonyong alyansa nina David at Kat. Ito ay isang samahan ng kabutihan at hustisya. Pagalis sa sementeryo, nag-drive ako pabalik ng Maynila. Sa biyahe, tumawag ang abogado ko para sabihing tapos na ang proseso sa pagbawi ngang lahat ngang pera mula sa naka-freeze na accounts ni David. Plano kong gamitin ang milyon-milyong pisong ito para palawakin pa ang women's desk NGO namin. At magpatayo nga bahay ampunan. Ang pinagirapan ni David. At ang lahat ng malupit niyang ninakaw, ngayon ay magiging mapakukunan ng buhay para sa mga nangangailangan. Ito na yata ang pinakamapait na biro ng tadhana sa isang taksil. Inihinto ko ang sasakyan sa harap ng Manila City Hall, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng trahedya at kung saan din nagtapos ang lahat ng galit. Tiningnan ko ang estatwa ng timbangan ng hustisya sa itaas ng arko ngang pinto. At bahagya akong ngumiti. Hindi na ako takot at hindi na ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko ang puting marmol na hagdan. Isa na lang itong malamig na bato. Dahil ako ang taong gumulong pababa rito at muling nabuhay. Pakbaba kong sasakyan. Inayos ko ang kwelyoeng, suot kong itim na suwet. Ang takong na sapatos ko ay nagbibigay na matapang na tunok sa kalsada. Sa harap ko, may naghihintay na mahalagang meeting para sa isang bagong batas na magpoprotekta sa karapatan ng magababae sa loob ng kasal. Ang buhay ko ay hindi na umikot sa isang duwak na lalaki. Umiikot na ito ngayon sa mas mataas at makataong layunin. Buong puso kong binitawan ang mabigat na bagaheen, pahihiganti at tinanggap ang liwanag ng bagong umaga. Ang maliwanag na sikat ng araw ay tumatama sa daan. Ginagawang kulay ginto ang matataas na building ng Maynila at ang mga taong nagmamadali. Naglakad ako na sugatan. Pero matapang, sumabay ako sa agos ng buhay.
Hindi na ako lumingon sa likod, kung saan nagtatago ang dilim na karaan. Nakatitig lang ako sa horizon na puno na pag-asa. Ngayon, sa bawat hakbang ko, dama ang lakas ng isang babaeng dumaan sa matinding bagyo, isang pagbabagong puno ng pride at matatak na paniniwala sa hustisya. Nakahilera ang maliwanag na daan sa paanan ko. Habang naglalakad ako, niyakap ko ang buhay ngang siyudad. Ang madugong hotel ay natapos na. Pero ang paglalakbay ngang isang matapang na puso ay nagsisimula pa lang. Nauniningning ang mamera ko. Nakatitik sa kinabukasan. Doon, walang lugar para sa mga taksil, ang nandun lang ay kalayaan at isang bagong simula. Ang pinakamaliwanag na kabanata sa buhayng bago, matalino, matapang, at confident na sila na Santos ay opisyal nang nagsimula. Nagtapos ang kwento ni Lana sa isang makatarungang hatol. Pero nakiwan ito sa atin ng malalim na aral. Ang pinakamurang bagay sa mundo ay hindi pera o kapangyarihan kundi tiwala. Kapag ang tiwala ay ibinigay sa maling tao, ang kapalit nito kung minsan ay dugo at luha. Pero sa uli, nakita natin kung paano bumangon sila na mula sa abo ang pagtataksil. Mas matapang at mas matatak kaysa noon. Kung naantik ang inyong puso sa kwentong ito ang paghiganti at hustisya, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming channel. I-click na rin ang notification bell. Ito ang pinakamalaking inspirasyon namin para gumawa pa ng mga panibago at malalalim na kwento para sa inyo. Sana'y laging mapayapa ang inyong buhay, malusog, at masaya. Gaano man katindi ang magabagyong dumating. Salamat sa oras ninyo. At makita-kita tayo sa susunod na video.